Ma'am, pwede po bang kwentuhan nyo ko kung paano nyo po napulot or nakita yung malaking halaga na yon? At kailan po nangyari? Kahapon po mga around 1:30 ng hapon, papasok po kasi kami dito sa school. Ngayon po, itong si Mr. ko sabi, may pera, ka. Hindi sabi ko naman, saan ka ako? Kaya bumalik po kami. Meron nga nandun. Kaya lang marami-rami na rin pong tao. Ngayon, merong isang tumpok ng pera dito ng mga tagpa 500. Saan pong party yon, ma'am? Malapit po sa Eternal. Marap Dito po sa side na to, kapag galing po kayo ng Bacayao, kaliwa yung Eternal, dito po sa bandang kanan. Bandaron lang po ng konti, dun sa may mga nagtitinda doon. Ngayon po, di bumaba yung mister ko, kinuha niya agad yung mga pera. Ang kinuha ko naman po yung mga slip. Kasi ang purpose ko naman, sino yung recipient. Ngayon po, ang nakuha ni mister ko, walong packs na gano'n ng tagpa 500. So, 400,000 po. Ngayon po, merong nakuha yung mga dalagita na nakasakay sa tricycle na 2 packs, 100,000. Ngayon po, pupuntahan ko yung bata dahil medyo malayo rin ng konti. Naglalakad ako papunta roon. Dumating yung naka-single ng motor. Claiming na kanya yung pera. Ngayon, sabi niya sa akin, ay ma'am, akin na po kasi akin po yan. Ay sandali lang po ako kasi napakalaki ng amount ng pera. Para po muna sa police station para sa incident report. Ngayon, since hawak ko yung 400,000, hawak naman ng bata yung 100,000, yung dalagita, para po ako, diretso tayo sa, sabi ko dun sa nagkiklaim na may-ari, para po, diretso tayo sa police station para magawa to ng incident report. Okay naman po, smoothly, nakapunta naman po kami. And then doon po, dinurn over ko na sa police station. Ma'am, nakilala niyo po ba kung sino po yung dalawang bata o dalaga na sinasabi niyo? Hindi po hindi ko sila kilala. Pero taga-Gimba din po kaya? Opo, taga-Gimba po sila. Sino po yung pangalan po ng may-ari ng pera na taga-Luwilier? Hindi po siya taga-M. Luwilier. Ano po siya? Ang alam ko lang po sa courier sila, hindi ko lang alam kung ano yung specific na company na meron. Pero sinabi naman nila sa sa police station. Nagpunta pa nga po yung manager ng Cebuana doon kahapon. Apo, yung Cebuana Luwilier. Yun pong 400,000 na napulot nyo doon po sa gilid ng kalsada, paano daw po nalaglag ng nag-claim kahapon? According po sa kanya, nag-loosen yung zipper. Nabuksan yung zipper, nalaglag daw. Yun po ang sabi niya. Ngayon po kasi, kaya naman hindi ko binigay ng diretso sa kanya, kasi hindi ko naman nakitang nalaglag niya. Nakita ko nakalaglag na, pero hindi ko nakita kung sino yung talagang specific na nakalaglag na tao. Ngayon, sabi nung mas batang nandun sa tricycle, nung mga nakapulot, nakita daw niya na nakasingle, pero hindi niya nakita na specific yung taong yun na nagkiklaim na siya yung nakasingle na yun. So, para nga po maiwasan yung problema, dinala namin sa police station. Pero napatunayan nyo naman po, ma'am, na legit po na siya may-ari yung pera. Iniwan na po namin sa pangangalaga ng PNP. Ng PNP. Okay. Kasi ang sa amin lang naman po bilang concerned citizen, madala sa tamang may-ari yung pera sa pamamagitan din ng otoridad. Okay. Ma'am, kayo po, teacher po dito sa Bartolome Sanggalang National High School, right? Yes. Anong grade or year po ang pinagtuturuan niyo? Grade 10 po, ESP. Ilang taon na po kayo, ma'am, nagtuturo dito? Humigit ko mo lang 9 years po. Kasi 11 years na po in service. Si ma'am po ba may anak? Yes po. Ilan po? 4 po. Taga saan po si ma'am? Bacayao po. Bacayao.